Mga Kabombo-Caster Nation, muli po ang aming pong pagbati sa lahat ng isang manigong bagong taon. At sa pagtatapos nga po ng taong 2025, atin pong balik tanawin ang ilan po sa mga malalaking kaganapan sa buong mundo sa nakalipas na taong 2025. Narito po ang aking handang year-end report. We will make America great again! Kardinal Emma Prevost. Sa pagtatapos ng taong 2025, balikan natin ang malalaking pangyayaring yumanig sa mundo. Mula sa makasaysayang pagbabago sa simbahang Katolika hanggang sa mainit na kaganapan sa larangan ng politika, digmaan, sakuna at karahasang gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang mga pangunahing kaganapang nagmarka sa taong 2025. Sa larangan ng politika, bumungad sa taong 2025 ang makasaysayang pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika matapos siyang manumpa para sa kanyang ikalawang termino noong buwan ng Enero. Siya ang ikalawang Pangulo sa kasaysayan ng US na nagwagi ng dalawang hindi magkasunod na termino. Kasama si J.D. Vance bilang kanyang Vice Presidente, agad inilunsad ng Trump administration ang malawakang reforma sa polisiya mula sa migrasyon, kalakalan hanggang sa matapang na pangakong tatapusin ang digmaan sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Ipinagluksa naman sa mundo ng pananampalataya at ng mga leader ng iba't ibang bansa noong Abril 21 ang pagpanaw ni Pope Francis, ang unang Santo Papa mula sa Latin America na binansagang People's Pope dahil sa kanyang pagkahabag, malasakit sa mahihirap, pagiging mapagkumbaba, mga advokasiyang nagbigay tinig sa mga nasa laylayan ng lipunan. Noong Mayo 8 naman itinalaga bilang ika-267 na Santo Papa si Cardinal Robert Francis Prevost mula sa 133 cardinals na lumahok sa Papal Conclave. Dinaluhan din ng mga leader ng iba't ibang bansa at daang-daang libong mananampalatayang Katoliko ang makasaysayang proklamasyon sa bagong leader ng simbahang Katolika. Si Pope Leo XIV ang kauna-unahang Amerikanong Santo Papa sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV na sumisimbolo ng lakas ng pamumuno at pagbabalik sa mga pundasyong aral ng simbahan. Hindi rin nakaligtas ang taong 2025 mula sa mga mapaminsalang sakuna at kalamidad. Noong Enero, nilamon ng malawakang wildfires ang ilang bahagi ng California na kumitil sa buhay at sumira sa libu-libong istruktura, kabilang ang mansyon ng ilang Hollywood stars at muling nagpaalala sa lumalalang epekto ng climate change. Isa rin sa pinakamalalang sakuna ng taon, ang Doblet earthquake na tumama sa Myanmar noong Marso 28 na naramdaman hanggang sa bansang Thailand, China at Vietnam. Mahigit 5,000 katao ang nasawi sa Myanmar habang 100 mahigit naman sa Thailand at libu-libong gusali ang nasira. Noong Oktubre, nagdulot naman ng malawakang pagbaha at pinsala sa infrastruktura ang Hurricane Melissa sa Caribbean region kung saan mahigit 100 katao ang nasawi at ang Jamaica ang pinakamatinding tinamaan. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa buong mundo noong taong 2025. Isang trahedya rin ang naganap sa Hong Kong noong Nobyembre nang sumiklab ang malaking sunog sa isang high-rise apartment complex sa Tai Po District. Tumagal ng halos 2 araw ang pag-apula ng apoy at nabukas ito ng malalimang investigasyon sa kaligtasan ng mga gusali sa lungsod. Itinuturing ito bilang pinakamatinding sakuna sa Hong Kong sa nakalipas na dekada. Yumanig naman sa mundo ng aviation ang isang trahedya noong Enero 29 nang magbanggaan sa ere ang isang American Airlines regional jet at isang US Army Black Hawk helicopter habang papalapag sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. Bumagsak ang mga sasakyang panghimpapawid sa Potomac River at walang nakaligtas sa insidente. Isa sa pinakamalalang aviation disasters na naitala sa kasaysayan ng Amerika. Isa pang malagim na trahedya ang naganap noong Hunyo 12 nang bumagsak ang Air India Flight 171. Ilang segundo lamang matapos itong mag-take off. Isang pasahero lamang ang himalang nakaligtas mula sa mahigit 200 pasahero at 12 crew members na sakay ng eroplano. Narito ang bahagi ng salaysay ng nag-iisang survivor sa Air India plane crash na si Vishwash Kumar Ramesh. I can't explain. It's miracle everything. Sa taong 2025 din muling sumiklab ang mga labanan sa ilang bansa dahil sa matagal ng mga dispute.
Sa Asia, sumiklab ang 4 na araw na armadong labanan ng Pakistan at India noong Mayo 7 hanggang 10 dahil sa matagal ng alitan sa rehiyon ng Kashmir at muntikang mauwi pa sa giyera. Sa Timog Silangang Asya, muling sumiklab naman ang armadong sagupaan sa borders ng Thailand at Cambodia na nagdulot ng paglikas ng mga residenteng malapit sa conflict areas. Subalit bago magtapos ang taon, noong Disyembre 27 lamang, naikasa ang immediate ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa na nagwakas sa ilang linggong labanan. Lalo ring uminit ang pandaigdigang tensyon nang maglunsad ang Estados Unidos ng airstrike laban sa Iran noong Hunyo 22 na tumama sa 3 nuclear sites. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa US base sa Qatar. Kinabukasan, inanunsyo ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng Iran at ng Israel. Noong Setyembre naman, sumiklab ang malalaking protesta ng Gen Z sa Nepal at Indonesia. Sa Nepal, sinunog ng mga nagpuprotesta ang parliament at mga bahay ng politiko dahil sa galit sa korupsyon at social media restrictions. Sa Indonesia naman, nauwi sa riot ang protesta laban sa umano'y corrupt elites at panukalang pagtaas ng housing allowance ng mga mambabatas. Noong Setyembre, nagsimulang maglunsad naman ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa mga bangka na sinasabing may kaugnayan sa mga network ng drug smuggling mula sa Venezuela, lalo na sa Caribbean at Eastern Pacific Ocean na kumitil ng dose-dosenang katao. Sa gitnang silangan, idineklara naman ang makasaysayang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 10 matapos ang matinding negosasyong pinangunahan ng Estados Unidos. Gayunpaman, nananatiling marupok ang kasunduan hanggang sa pagtatapos ng taon. We reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza. Sa pinakamatinding karahasan naman na gumimbal bago matapos ang taong 2025, ang Bondi Beach Hanukkah Massacre na nangyari sa Sydney, Australia noong Disyembre 14. Magamang sospek ang namaril sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Hanukkah na ikinasawi ng ilang katao, kabilang ang isang Holocaust survivor. Idineklara ito bilang isang teroristang pag-atake. Ito ang malalaking balitang ating tinutukan sa iba't ibang dako ng mundo sa nakalipas na 12 buwan ng taong 2025. Ako si Bombo Everly Rico at ito ang aking 2025 Year-End Report. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.